Jose Rimar. O panoorin natin 'tong si Auntie Claire na high blood sa reporter. Panoorin natin, high blood na high blood, eh. Taas yung dugo niya. Bingi nga ako sa lakas ng niya, boses niya. Panoorin natin, Afternoon, ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo nung May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakita nating factor of factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administrasyon po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Ating palagay, yung mga taong mga respondents dito na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, ulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa Wala. trust rating? Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho. na high blood si Auntie Claire, Nabingi ako. Tanggal yung tutuli ko sa tenga. Grabe, oh. Grabe. Panoorin natin ulit, At hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Okay po. Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. O biro mo, yung niya, yung ugat sa leeg, lumabas ng gusto. Oh, high blood na si napikon na. Parang merong kapalit si Eden, eh. Ako, tanggal yan. Ado yan. O panoorin natin ulit, Trabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Okay po. Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Alam mo? Tumaas yung boses niya, oh. Oh, hingi ako. Lakas pa naman yung sounds ko sa Bluetooth. Ka ng baka ka talaga, napikon. Si Claire, trabaho lang yan, ha. Huwag kang ganyan. Tama nga yung sabi ni yung attorney ba yun? Attorney Enson, yung may bukol sa mahirap daw yung trabaho ni Yusek. Mahirap ipagtanggol yung mga kamalian. Kailangan itama mo, magsinungaling ka. Yan ang trabaho raw ni Yusek. Kaya yan, nahihirapan, napipikon na no? Grabe ka, Diba narinig ko sa'yo, ano ba yung narinig ko? When the emotion is high, the intelligence is low. Diba? Narinig ko sa'yo yan. At narinig mo rin kay Atty. Libayan. Ginaya mo lang, wala kang sariling style. O talaga, mo lang yung huwag kang magsisigaw yung mapikong ka high blood. Baka mabuwal ka riyan. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Okay po. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Talaga ba? O si naman,
Panoorin natin 'tong si Joey Cruz. Mag-subscribe po tayo sa kanya, Joey Cruz. Panoorin natin. Palpal 'tong si Claire, eh. Kayang magtanong na bakit yung kasama ni Lisa Marcos ay na-OD? Kasama niya nag-after party na OD? It's a government-sponsored event. Ba't kayang magtanong? Gago ka pala eh. Oh, kaya pasayaw-sayaw, sinungaling talaga 'tong si Auntie Claire, oh. Oh, pasayaw-sayaw pa. Sayaw ng tatanda. Oh, ang malahiya tawag, malagihay na, party-party, sarap ng buhay, Di naman nila pera ng tax ng bayan. Sabi, sarap ng buhay, pasayaw-sayaw. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, hindi ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Oo, sabi niya may guhit na color pink. Claire! Gusto ko naman pakatanga. Grabe talaga siya na yung willing talaga siya magpakapokpok para kay Bongbong Marcos. Page break. Hindi po yun Page break yun, di ba? Yan din niya. Hindi maintindihan kulay pink. guhit. Page break. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Another way in order for Auntie Claire to confuse the people. Eh ba't siya nandyan? You still cannot deny na kasama niyo siyang nagpa-party nung MIFF after party. O asan yung list ng entourage? Sino yung official entourage? Establish na yung facts na magkakasama kayo sa LA. This video was actually reported by DWAR. Ayan, video ng party kasama si FL Marcos bago namatay si Paulo Tantoco dahil sa cocaine overdose. E dedemanda niyo ba Cocaine overdose, pulburon. Sarap ng pulburon, Sobrahan. DWAR? Whether part si Paulo Tantoco na official entourage o hindi, the fact is magkakasama kayo. Joey, feeling ko kaya confident si Auntie Claire magsabi na fake ang report. Baka after ng meeting nila ni BBM at Trump, bigla na lang yan mabura sa site. Then, saka sila maglabas ng may mga dinagdag talaga. Kaya nga, you should, yung mga kababayan natin sa Amerika, please write a letter. Magsulat kayo ng letter doon sa, using the California Public Disclosure Act para makuha nyo lahat ng information. You should write a letter. Pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interest. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Ito yung hindi niya gets, no? Meron pong namatay sa overdose. This is not going to stop on the accountability of Lisa Marcos alone. Yung mere fact na yung circle ninyo, yung elite circle ninyo, ay addictus benedictus at humahawak ng mga government position, how sure are we na yung mga government officials na mga nandun ay hindi rin nag-sniff-sniff? Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Nakakalungkot daw. Nakakalungkot. Nakakalungkot daw. Grabe, Nakakalungkot. Nakakalungkot. Drama-drama si Auntie Claire. Itong press con na to, lahat sila naka-black. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Ikaw nakakahiya. Sinungaling ka.
Raj. Yeah. Okay. Sabi niya, okay, yung unang part na sinabi niya is that, sabi niya nakakalungkot, ginagamit daw sa pamumulitika, ganyan-ganyan. Yung parang sobrang nilang tone deaf na, Madam, this is not just about politics. Yun yung katulad na inexplain ko kanina, kung magkakaroon ng Senate hearing, ang mga bagay na kailangang i-sort out dito ay yung pagiging malapit ng droga sa elite circles natin. Na kung saan ang elite circles natin ay naa-appoint at nagkakaroon ng mga government position. Yung mga appointed and elective official, matataas na posisyon sa gobyerno natin, masyadong malapit sa droga. Si Paulo Tantoco ay asawa ni Dina Arroyo Tantoco na social secretary sa Malacanang. Namatay siya sa overdose. At kasama siya dito sa isang state-sponsored, government-sponsored event. Hindi po ito politics. Wala pong Duterte Marcos dyan. Putang ina mo ka. Grabe talaga to si Ako, dura siya anti-Clara, ax inamuraw, ax inamo, anti-Claire. Grabe ka, grabe ka raw. Clear Caso na yung parang, ito talaga yung gusto nilang i-elicit na feeling sa atin no? Yung ma-high blood tayo ng bonggang-bongga kay Claire Castro. Buisitin niya talaga lahat ng mga Duterte supporter, magpapaka-asshole siya ng sagan. Yung audacity niya to say na, ay hindi, pamumulitika, private people na gamit sa pamumulitika, ganyan-ganyan. Ako nga nung una, the reason why I am adamant to talk about this, kasi private individual naman talaga si Paulo Tantoco. Sabihin na natin na kahit asawa siya ni Dina Tantoco na may government position, siya, yung kanyang pagkatao, ay, wala siyang government position Kasi nga lang sumama siya sa isang government-sponsored event. At kung saan yung asawa niya ay government official. Remember yung nangyari doon sa Thailand? Sino ba yun? Yung asawa noong presidential management staff? Yung naghawak rin ng pera doon sa kanilang campaign noong 2022? Remember nagkaroon ng issue yung asawa niya dahil parang nanghipo daw ng hotel staff. Naalala ko nga yan, sa sa Thailand. Hipo ng quick. Grabe talaga, Mahal talaga ng Sa Thailand. And it becomes scandalous. Anong difference nun sa sitwasyon ngayon, Claire Castro? So this is not just politics. This is about good governance. This is about what you ought to do as government officials. Oo naman, ito si Auntie Claire, sinungaling talaga, no?